The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media. YouTube, The Most Holy Church. Official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po ang sumainyo mga giliw naming mga taga-subaybay ng programang ito. Maraming salamat sa ating Panginoon Diyos sapagkat ngayon ay ibinigay sa atin ng isang mabuting pagkakataon upang patuloy nating unawain, maalaman at sampalatayanan ang mga banal na kalooban ng ating kataas-taasang Diyos sa pamamagitan po ng nasusulat sa Biblia. At ito po'y inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Dala palibasa, ang programang ito'y naglalayong ipadama sa atin ang mga banal na kalooban ng Diyos, maging kung ano at sino ang Panginoon Diyos, ay minabuti po sa pagkakataong ito na patuloy na itanim sa ating puso kung ano ba ang likas na katangian ng ating Panginoon Diyos, ano ba ang kanyang damdamin at kaloobang iniuukol sa lahat ng tao sa mundong ito. Sapagkat marami sa mga tao ngayon ang tila bagang nag-aalinlangan sa kung ano ba ang kalooban ng Diyos para sa Kanya. Sinasabi ng banal na kasulatan, ang Diyos ay pag-ibig. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang Panginoong Diyos ay mahabagin. Ang paksang ito'y naglalayong salaminin natin ang ating sarili upang lalo pa nating ma-appreciate ang mga gawa at kabutihang loob ng Diyos sa buhay natin bilang mga nilikha niya sa mundong ito. Uulitin ko po, ang paksa ay nagsasabing, ang Panginoong Diyos ay mahabagin. Kapatid na Neraya, alinsunod sa banal na kasulatan, papaano ipinakilala ng Panginoon Diyos ang kanyang sarili sa mga tao sa mga panahon ng unang bayan ng Israel? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Exodo. Ang kapitulo po ay 22, ang bersikulo ay 26 hanggang 27. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. Kung iyong kunin ang damit ng iyong kapwa bilang sangla, isasauli mo yon sa kanya bago lumubog ang araw. Sapagkat yun lamang ang kanyang saplot. Yon ang kanyang pantakip sa kanyang katawan. Ano pa ang kanyang ipapantulog? At kapag siya'y dumaing sa akin, ay aking diringgin sapagkat ako'y mahabagin. Ang mga salita na atin pong narinig batay sa talatang binasa ng kapatid na Benhanan ay ayon mismo sa salita ng ating Panginoong Diyos nung panahon na siya po ay nagpapahayag kay Moises at sa unang bayan ng Israel ng kanyang mga kautusan at mga palatuntunan. At dito ay maliwanag niyang sinabi sa huling bahagi ng pananalita, ako niya ay mahabagin. Kaya yun pong tanong natin, papaano ipinapakilala ng Panginoong Diyos ang kanyang sarili sa unang mga lingkod niya. Katulad ni Moises at ng bayang Israel, ang isa sa mahalagang katangian ng Diyos. Batay sa kanyang pagpapakilala, siya ay Diyos na mahabagin. At ang katunayan ng kanyang pagiging Diyos na mahabagin ay nahayag
sa pamamagitan ng kanyang mga utos at palatuntunan. Ganon din sa pamamagitan ng kanyang pagdinig sa dalangin ng mga taong nangangailangan. At ang isang kautusan o palatuntunan na binabanggit sa mga talatang binasa, kapag ka ang iyong niyang kapwa ay nasa pangangailangan at bunga ng mahigpit ng pangangailangan, siya'y umutang o nagpahiram sa iyo at kumuha ka ng sanla sa kanya. Halimbawa, yung kanyang mahalagang damit na isinusuot ay ginamit anyang sanla at ang usapan na ibabalik yon kapag naibalik mo na ang hiniram. Pero sabi ng Panginoon, ibalik man o hindi agad yung nautang o nahiram sa iyo, yung sanla na damit ng isang taong nangangailangan, pag dumating na yung hapon o gabi, ibalik mo na yon, isauli mo na. Dahil walaan niya siyang ipantutulog. Matutulog siyang hubad o giginawin siya. Naaawa ang Diyos. Kaya yun po ay kautusan at palatuntunan ng Panginoon na naghahayag ng kanyang pagiging mahabagin. Pangalawang bagay, kung ang isang taong mapagkailangan ay tumawag o dumaing sa akin, batayan niya sa kanyang pangailangan, akin anyang didinggin. So dito po pinapakita yung pagiging mahabagin pa rin ng Panginoon. Kaya kapag ang tao po ay nasa kagipitan, kung mayroong pinakamainam na reaksyon na ginagawang tao, ay ang patuloy na paglapit sa Panginoon. Kasi yun pong tulong na magagawa ng tao kapag ikay nagigipit ay limitado lang. At minsan pagka sa kapwa-tao ka dumaing, yung iba po ay hindi nagkakalob ng tulong. Minsan mas marami pa yung sinasabi kaysa sa ibinibigay na tulong. Subalit ang Panginoon, hinihintay niya po dahil sa kanyang pagiging mahabagin ang paglapit ng mga taong nangangailangan sa kanya. At sinabi ng Panginoon, kapag dumaing o dumalagi sa Kanya, Kanya itong didinggin sapagkat Siya ay Diyos na mahabagin. Napakabuting kalooban ito ng ating Panginoon Diyos at hindi po natin ito marapat pag-alinlanganan. Una, ang sinasabi po sa atin ay yung kagandahang loob ng pakikipagkapwa-tao natin. Bilang tayo ay tao, dapat magkimkim at magtaglay din tayo ng pagiging mahabagin. Kasi laganap po ngayon sa panahon natin ang kasakiman sa mundong ito na kumbaga meron na ang tao ng lahat niyang pangangailangan, gusto pa sakimin yung mga bagay na pag-aari ng ibang tao. Ngayon ay sinasabi sa atin, kung tayo po ay nagiging kasangkapan upang makatugon sa pangangailangan ng ating kapwa, yun po ay mabuting bagay sapagkat nagiging kagaya tayo ng ating Panginoon na mahabagin. At isang bagay po ang ibig ding ipunto sa atin na mga tao. Kung tayo man ay nagigipit at nangangailangan sa buhay na ito, bago pa man tayo gumawa ng anumang hakbang, ikonsulta natin ito sa Panginoon. Ibahagi natin sa Panginoon ang atin pong kalooban, ang atin pong mga daing, sapagkat may pangako ang Diyos. Didinggin niya ang ating mga panalangin. Tiyakin lamang po natin na ang ating pong pananampalataya ay totoong nagtitiwala tayo sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos at may siyang magbibigay sa atin ng solusyon sa anumang ating pangangailangan sa buhay na ito. Bukod po sa ganitong mga gawa ng ating Panginoon, kapatid na Neraya, papaano pa pinatunayan ng Panginoon Diyos ang kanyang pagiging mahabagin sa sangkatauhan? Ang sagot po ay mababasa natin sa Aklat ng Mga Awit. Ang kapitulo po ay 78, ang bersikulo po ay 38. Sasalin pa rin po ng Biblia na ang bagong ang Biblia. Gayon man siya, palibhasa'y mahabagin, pinatawad niya ang kanilang kasamaan at hindi sila nilipol. Madalas na pinipigil niya ang kanyang galit at hindi pinupukaw ang lahat niyang poot. Maliwanag po ito, mga mahal naming taga-subaybay. Ito po yung karanasan ng bayang Israel at ng mga mamamayan nito sa pagiging mahabagin ng Diyos. Lalo po nilang napatunayan at nasulat sa Biblia kung gaano kalaki ang habag ng Panginoon sa sangkatauhan. Ito po yung panahon na alam naman natin yung
mga nangyari sa bayang Israel, kung paano sila nagsipag-ugali at nakipamuhay sa paningin ng ating Panginoon. Madalas po na sa halip na sila'y nakakasunod sa mga alituntunin at patakaran ng Diyos, ay nakalalabag sila. Sa madaling salita, nahuhulog po sila sa mga pagkakasala, sa mga pagkakamali, at ang isa pa nga sa lalong mabigat na kasalanan kanilang nagagawa ay nakagagawa sila ng mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit palibhasa ang Diyos ay mahabagin, ang kanyang reaksyon sa ganong mga gawi ng bayang Israel, sa halip na bigyan agad ng kaparusahan, sila po ay inuunawa at binibigyan ng pagkakataon para sila ay magbago. Kaya sabi sa talata, palibhasa ang Diyos ay mahabagin, sa halip na magparusa, pinatawad ang kanilang mga kasamaan. At hindi lang gayon, sa halip na magpasya ang Diyos na lipulin ang lahing Israel, dahil sa dami ng kanilang mga pagkakasala, ay hinayaan silang lumaganap ang kanilang lahi, dahil ang Diyos po ay nahahabag sa kanila. At madalas niya ang Panginoon, dahil sa kanyang awat habag, pinipigil niya ang kanyang galit, na huwag siyang humantong sa pagkapuot, dahil kapag ang Diyos ay napuot o nagalit, tiyak na malalapatan ng angkop ng kaparusahan ang sangkatauhan, at pinupukaw niya ang lahat niyang puot. So ito po yung pagiging mapagpatawad ng Diyos, yung pagbibigay niya ng pangunawa, yung pagiging mapagpasensya niya sa kabila ng maraming kasalanan at pagkukulang. Yan po ay nagpatunay sa lahing Israel sa paghimahabagi ng Diyos. At hanggang sa panahon natin, kapatid na benanan, marami pa ring tao ang sa halip na sumusunod at tumatalima sa mga utos at palatuntunan ng Diyos, ay lumalabag. Pero ang unang reaksyon pa rin ng Panginoon, hindi niya agad ito pinaparusahan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon at pagpapatawad sa mga taong nagkakasala. Yun ay katunayan ng kanyang pagiging mahabagi noon, ngayon, at maging sa darating na panahon. Huwag pong ipagkamali na ang aming mga taga-subaybay na malikas sa ating kalooban na okay lang din pala sa Panginoon kahit magkasala tayo ng paulit-ulit, total naman ika ay patuloy siyang nagpapasensya, patuloy siyang nagpapatawad sa atin. Kumbaga, parang lumalabas sa kaisipan ng tao ay gaya ng ang Panginoon ay tinotolerate tayo, kinukonsinti tayo sa ating masasamang gawa. Dapat po maunawaan natin ang isang bagay kung bakit ginagawa ng Diyos na hinahabaan niya yung kanyang pagpapasensya, no? At patuloy na inuunawa tayo sa kabila ng tayo po ay paulit-ulit na lumalabag sa kanyang palatuntunan. Ano ang isang mahalagang turo na dapat po nating maunawaan, mga giliw naming taga-subaybay, kung bakit ginagawa ito ng Panginoon sa mga tao na paulit-ulit na nagkakasala sa Kanya. Kapatid na Neraya, ano po ang layunin ng pagiging mabuti, mahabagin, at pagiging mapagpatawad, at pagiging mapagpasensya ng ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ay sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa kanyang pagtuturo, sa pamamagitan ng kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 4, sasalin po ng Bibliang Revised Tagalog Popular Version. O baka naman gusto mo pang hamakin ang Diyos dahil siya ay napakabait, mapagpigil, at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan Kanya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan? Napakaliwanag po ang pahayag na ito ng banal na kasulatan sa pamamagitan ng Apostol Pablo. Una po, kaya sa halip na tayo ay parusahan agad, ay nagpapasensya ang Diyos sa mga tao at maging sa ating panahon. Binibigyan tayo ng malawak na pangunawa, no po? At pinapatawad tayo ng Panginoon. Sabi ng talata, hindi mo ba alam kung bakit napakabait at napakabuti ng Diyos? Ang dahilan niyan, binibigyan tayo
ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Sabihin, dahil sa habag ng Diyos, ay naniniwala siya na magbabagong buhay tayo. Kaya sa halip na tayo ay parusahan agad, patuloy niya tayong binibigyan ng buhay ng pagkakataon na tayo po ay magsisi. So, dalawang bagay po. Yung pagiging mabuting katangian ito ng Panginoon ay umaakay sa ating lahat para pagsisihan natin at talikdan natin yung ating makasalanan. At huwag tayong tumulad sa ibang mga tao na para bagang nai-spoiled, como hindi nakakaramdam ng parusa o hindi nakakaramdam ng galit ng Diyos, parang walang masamang bagay na nangyayari sa kanya, nahihirati ang tao sa paggawa ng masama. Pagka ganun po, sabi ng Apostol Pablo, gusto mo bang hamakin ng Diyos? Dahil siya ay napakabait sa iyo, mapagpaumanhin sa iyo, parang sinasamantala mo ang Panginoon ng maling paraan ng pagsasamantala. At dahil dyan ay parang namimihasa ka sa iyong masamang gawain. Hindi mo alam, kaya ka hindi niya pinaparusahan agad, hindi kanya binibigyan ng, kumbaga, disciplinary action doon sa mga bagay na ginagawa mo, inuunawa ka lang ng Panginoon at binibigyan ka ng pagkakataong magsisi at magbago sapagkat siya po ay mahabagin. Pero kung talaga hindi ka magsisisi, hindi ka magbabago, sabi nga, may kalalagyan ng tao. Kumbaga sa anak, talagang sa lawak ng pangunawa ng iyong ama't ina na nagmamahal sa iyo, pag sumosobra ka na, talagang tatamaan ka o gagawaran ka ng pamalo. So, yun po yun. Dito makikita natin, mga giliw naming taga-subaybay, ang malaking pagkakaiba ng pagiging mahabagin ng Diyos sa kanyang mga taong nilikha. Kumpara sa atin na mga tao na kung mayroong nagkakasala sa atin, ay ibig natin agad bigyan siya ng ganti, di po ba? Yun ang malaking pagkakaiba. Ang tao ay pagka ginawan mo ng masama, ura-urada, gagantihan ka ng masama. Dito'y makikita po natin na ang Panginoon Diyos ay hindi po tayo po pwedeng konsintihin. At sa pamamagitan ng programang ito ay ipinapahayag po sa atin ano ba yung mga bagay na dapat nating pagsisihan. Ano ba yung mga kautusan ng Diyos na patuloy nating nalalabag. At kung makita natin, maunawaan natin ang kaloobang ito ng ating Panginoon, ay hinihikayat po tayo na tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos, humingi ng tawad at pagsisihan ang lahat ng mga pagkakasala na atin pong paulit-ulit na ginagawa, bunga ng wala pa tayong alam sa kung ano ba ang ibig ng Panginoon na ating gawin. Ngayon ay unti-unti sinasabi po sa atin sa pamamagitan ng programang ito kung ano yung mga bagay na tinatanggap ng Diyos na dapat po ay patuloy nating ginagawa. At inaakay tayo ngayon ng mga pagtuturong ito na talikuran na po natin. Halimbawa, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, kapatid na Neraya, yung pagiging mapag-imbot at pagiging sakim sa ating kapwa, yung agad-agad ay gumaganti tayo ng masama sa lahat ng taong nagkakasala sa atin. Yun po ay mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. At kung nagagawa man natin yung mga bagay na yon, ito po yung panahon na hinihikayat tayong talikuran na po yun. At ihingi natin ng tawad sa Panginoon Diyos. At kalakip ng pagsisisi ay mangako tayo sa Diyos na hindi na po natin gagawin yun. Ngayon, kung hindi magagawang magsisi ng tao at hindi niya magagawang talikuran ang kasalanan na paulit-ulit niyang nagagawa, ano po ang magiging pasya ng Diyos ukol sa kanila, kapatid na Neraya? Ipinahayag pa rin po ito ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kapitulo 2, versikulo 5 hanggang 6. Asalin po ng Biblia na Tagalog Popular Version. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Alam niyo po, hindi man gusto sana ng Diyos na parusahan ang tao, pero ang tao na rin po ang parang nag-uudyok o
o minumungkahi sa galit ang Panginoon para siya'y maparusahan. Bagamat ang Diyos po ay talagang likas na mahabagin. Kapag ang tao po ay hindi nagsisi, hindi nagbago sa kabubuti at hindi tinalikuran ang kasalanan ng kanyang paulit-ulit na ginagawa, sabi ng Apostol Pablo, dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo. At yan ay mangyayarian niya sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Meron pong itinakdang araw ng paghatol o tinatawag na araw ng paghuhukom. At sa araw na yon, ang Diyos ay magbibigay ng kagantihan sa bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Kaya kung ang tao ay pinili na magpatuloy sa paggawa ng masama, masama rin ang kaparusahan o ganti na igaganti ng Panginoon sa kanya. Kaya ito po ay isang babala na talagang mas piliin nating magsisi at magbago at talikuran ng ating mga kasalanan. Nang sa gayon ay lalo nating maranasan ang kahabagan ng Panginoon. Pero kung yung pagiging mahabagi ng Diyos, yung pagiging mapagpatawad ng Diyos ay sasamantalahin natin na hindi tayo magsisisi, matigas ang ating ulo, ayaw nating magbago, tayo na rin ang parang kumbaga sinintensyahan mo na yung sarili mo at lalong pinabigat mo pa yung kasalanang ipapataw sa iyo sa araw ng paghihikom. So, ibig sabihin po, ang Diyos ay mahabagin, pero naghahanda siya ng araw ng paghukom. Para na sa gayon, matakot tayo na huwag magpatuloy sa paggawa ng masama, sa halip ay piliin nating magpakabuti. Hindi natin po pwedeng isumbat ang mga bagay na ito sa Panginoon Diyos. Akala ko ba mahabagin ang Diyos? Bakit mayroong takdang panahon na igagawad niya ang kanyang hatol kung ang tao ay hindi magsisi at tumalikod sa kasalanan? Alam niyo po, bukod sa ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos din naman ay makatarungang Diyos. Mga minamahal naming mga taga-subaybay. At ito ang dapat po nating sampalatayanan. Lumikha sa ating puso ng banal na takot sa Diyos na marapat lamang na sundin natin kung ano ang kanyang kalooban. Mga giliw naming mga taga-subaybay. At alam niyo po ba, yung puot na igagawad ng Diyos sa lahat ng taong hindi nagsisi at hindi tumalikod sa kanyang pagkakasala, nakahanda sa kanya ang dagat-dagatang apoy na nagdiningas sa asupre. May mga pilosopong tao, akala ko ba ang Diyos ay pag-ibig? Bakit kinakailangang lumikha siya ng impyerno para doon ay parusahan ang tao? Kapatid na niraya, kung maaaring ito ay tanong ng mga taga-subaybay po natin, at sabihin nila, kung tunay po na mahabagin ang Panginoon Diyos, bakit po siya naghanda ng parusa o ng impyerno sa araw ng paghuhukom? Ang sagot po ng Panginoong Kristo Jesus ay nasulat sa Aklat ng Mateo, Kapitulo 25, versikulo 41, sa salin po ng Biblia na Tagalog, Popular Version. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na di mamamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sa talata pong ito ay pinapaliwanag ng ating Panginoong Kristo Jesus ang tungkol sa impyerno. At ang paglalarawan po ay mayroon siyang taglay na apoy na di namamatay. Ano po? At ayon sa kanyang salita, ito ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sa katotohanan po, ang impyerno na may apoy na di namamatay, hindi naman po talaga yan para sa tao. Ang inihandang impyerno o apoy ng asupre ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So ang tao po ay mapapasama lang dyan kung pipiliin niya na magpatuloy na gumawa ng kasamaan katulad ng dyablo at ng kampo ng dyablo. So sa original na dahilan kung bakit ang Diyos ay naghanda ng impyerno, hindi para sa tao. Sabi nga po napakabuti nga po ng kalooban ng Diyos sa atin. Talagang ang gusto niya, ang mga taong pinakamahalagang nilalang niya ay dumating sa isang panahon na makasama niya sa langit, hindi sa impyerno. Kaya ang impyerno po, para ilang ito sa dyablo at para sa mga
kampo ng dyablo. Pero kung ito man ay para sa dyablo at sa kanyang kampon, pero kung ang tao hindi magsisisi, hindi magbabagong buhay, siya na ang humatol sa kanyang sarili na mapa sa impyerno o mapa sa apoy na walang hanggan. Kaya hindi po dahilan para sabihin ng tao na ang Diyos ay hindi mahabagin dahil meron pa siyang nilikhang impyerno. Sapagkat ang impyerno ay original para yan sa dyablo na alam ng Diyos na talagang hindi na talaga magsisisi, hindi na talaga magbabago. Alam nyo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang paksang araling ito ay tila nagsasabi sa atin na nagpapaalala na meron tayong dapat tignan sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Sabi nga, words of caution. Alam nyo, sa buhay natin sa mundong ito, ay nag-iibig tayo ng hindi tayo mapahamak o hindi tayo maaksidente. At kung tayo man ay naglalakbay sa lupang ito, kahit po sa mga kalsada, di po ba? May mga signages na nagpapaalala upang hindi tayo maaksidente. Halimbawa, bawal mag-overtake. O dili kaya, ang speed limit lamang ay ganitong bilang. Pero kung lalabagin ito ng tao, siya na rin ang nang pumili ng kanyang kapahamakan. Gayon, ang kalooban ng ating Panginoon, nagpapaalala sa atin, huwag mong gagawin to, huwag mong gagawin yon, ito ang dapat mong gawin, yon ang dapat mong gawin. Na tayo bilang tao na binigyan ng free will, nasa sa atin na lamang po kung yun ba'y gagawin natin o susundin natin. At merong may matitigas ang puso na para bang sinasabi, kahit ano pang paliwanag ninyo, masasabi kong ang Diyos nyo ay hindi Diyos ng mahabagin. Hindi siya Diyos ng pag-ibig dahil naghanda siya ng apoy. Para bang sinasabi ng tao, para maniwala ako na ang Diyos ay pag-ibig, alisin niya yung kaparusahang impyerno. Ang tanong lang, kapatid, o mga giliw naming mga taga-subaybay, pagka ganon ang isip ng tao, yun po ay inihahayag niya o naghahayag sa kanya ng kanyang kalooban na para bagang wala siyang intensyon na magsisi. Dahil kung intensyon ng tao magsisi, tatanggapin niya ang mga pagpapaala-alang ito, itong mga babalang ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. At ito ang dapat na maging pananampalataya po natin. Ang impyerno, ang parusang igagawad ng Diyos sa mga taong hindi nagbago sa atin na may pagkakataon pa, ay lumikha sa ating ito ng banal na takot sa Diyos. Di po ba? At dahil ang tao'y taglay ang banal na takot sa Panginoon, mas pipiliin niya ang sumunod upang makaiwas siya sa impyerno na itinakda sa dyablo at sa kanyang kampon at sa mga taong pagmamatigasin ang kanilang puso samantalang nabubuhay sa mundong ito. Kapatid na ni Ryan, dahil ang Diyos ay mahabagin, ano po ba talaga ang nais niya para sa kapakanan ng sangkatauhan? Ang huling talata po na ating babasahin para sa talakayang ito ay mababasa natin sa Juan, Kapitulo 3, versikulo 16 hanggang 17. Sasalin po ng Biblia ang Revised Tagalog, Popular Version. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang Kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Napakaliwanag po ng mga talatang ito na binasa na muling nagpapatunay at nag-ahayag sa atin ng kabutihan at pagiging mahabagi ng Panginoon. Ang kahayagan nito ay lalong natanghal nung siya magkatawang tao at sinasabing gayon na lamang napakahirap ilarawan ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Hindi niya nais o wala sa plano ng Panginoon na ang tao'y mapahamak, kundi talaga ang nais po niya ay pagkalooban niya ang tao ng buhay na walang hanggan. At hindi siya naparito nung siya nagkatawang tao para hatulan o parusahan ng mga taong masama, kundi ang layon niya ng kanyang pagkakatawan tao, akayin ng tao sa pagbabago sa ikabubuti para makaiwas doon sa tinatawag na kaparusahan
o kapahamakan. Sa ibang salita, ang talagang gusto niya ay iligtas ang sangkatauhan sa tiyak na kapahamakan. Ayaw niya na mapabilang o mapasama ang mga tao sa dyablo at sa kanyang mga kampon sa impyerno. Kaya, bagamat siya'y Diyos na nasa langit, ay nagawa niyang manaog sa lupa, nagkatawang tao para ipadama ang kanyang pag-ibig, ipadama ang kanyang pagmahabagin at halos lahat ng kanyang ginawa nung siya nagkatawang tao at hanggang ngayon na namamalagi sa kanyang kalooban, yun po ay bunga ng kanyang pagiging mahabagin. Kaya sinasabi sa atin, ang talagang nais ng Diyos para sa kapakanan ng sangkatauhan, hindi niya gusto na tayo po ay mapahamak, hindi niya gusto na tayo maparusahan, kundi ang nais niya iligtas tayo at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Mga giliw naming mga taga-subaybay, maliwanag po sa atin na ito ang kalooban ng Diyos para sa atin. Ang tanong lamang, mga giliw naming taga-subaybay, tutugunin mo ba ang panawagang ito ng ating Panginoon na tayo ay sampalatayanan natin ang dahilan ng pagkakatawang tao ng Diyos na ang layunin ay iligtas ka at iligtas tayong lahat. Ngayon ay nagsasabi po ang paksang aralin, hinihintay ng Diyos, mga giliw naming taga-subaybay, ang iyong paglapit sa Kanya. Hinihintay ng Panginoon ang pangakong mula sa iyo na hindi mo na gagawin ng paulit-ulit ang mga bagay na hindi po kasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Tugunin natin ang dahilan ng Kanyang pagkakatawang tao na ang tanging layunin ay upang ako, ikaw, tayong lahat na dirinig at gagawin ang banal na kalooban ng Diyos ay magtamo ng kaligtasan doon sa buhay na walang hanggan. Sana po ay pagpala sa atin ng mga pagtuturong ito ngayon at kailanman. Amen. Amen.